Magandang araw ho sa ating mga kababayan at nagpapatuloy ang matinding rally dito sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio kung saan patuloy ang panawagan ng ating mga kababayang Pilipino na ibaba nga yung VAT, itanggalin yung VAT, tanggalin yung excise tax kasi nga ito po ay patuloy na nagpapahirap po sa sambayan ng Pilipino pero hindi po kumikilos ang gobyerno ni Marcos Jr. Mga kababayan, hindi kumikilos dahil ayaw nga nilang mabawasan ang kinukulumbat o yung kinukolekta ng pamahalaan na masasabi naman natin na hindi naman talaga napupunta doon sa tamang kailangan tulungan ng mga kababayan ho natin dahil napupunta lamang ho ito doon sa bulsa ng iilang mga politiko. Kaya naman tuloy-tuloy ang panawagan ng ating mga kababayan Pilipino sa pangunguna, sa pamumuno ni Congressman Leandro Libiste. Panawagan nila ibaba yung tax. Pero hindi ho tutugunan, hindi ayaw aksyonan ng administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nga posible mga kababayan ay malaki ang mawawala doon sa nanakawin ng mga opisyal ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Diba? Nakakalungkot ho ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon na talagang parang wala hong pakialam ang ating gobyerno sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Ang mga OFW nga na nauwi na nasa kahon na, hindi ho personal na sinalubong ni Bongbong Marcos Jr. bagkus ang ilang mga opisyal ng DMW at OWA, ayun ang sumalubong na dapat ang sumalubong ho doon ay ang presidente ng Pilipinas dahil nga sinasabi ho natin, alam naman ho natin, kumbaga dinideklara na ho natin mga kababayan na ang ating mga OFW ang siyang bagong bayani sa henerasyon na ito. Pero mga kababayan, dito ko yung Congressman Libiste kabayan, pero mga kababayan, hindi ho umaaksyon ang ating gobyerno. Hindi gumagalaw ang ating gobyerno. Yan, kasama ho si Congressman Leandro Libiste. Nangunguna para pababain itong excise tax. Ibasura ang excise tax. Patanggalin yung VAT. Kaso, mariing tinututulan ni Ralph Recto ang pagbaba ng VAT, ang pagtanggal ng excise tax dahil nga posible mga kababayan ay posibleng mawala ho yung sinasabing kickback ayon sa ating mga kababayan, posibleng mawala yung kickback na mapunta doon sa mga iilang mga buwaya, Kaya naman, grabe, galit na ho ang ating sambayan ng Pilipino. Parang halos araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan ay nagkakaroon ho ng rally dito sa Maynila, sa Metro Manila, na hindi naman ho natin nararanasan ng ilang dekada na. Siguro naranasan itong mga rally na ito noong kapanahunan ni Marcos Sr. Kaya talagang masasabi ho natin, the history repeat itself. Naulit na naman, patuloy na nauulit ang kasaysayan na kung saan talagang grabe ang galit ng ating mga kababayang Pilipino. Ito rin mga kababayan ay masasabi ho natin na bilang paghahanda rin ng ating mga kababayang Pilipino dahil sa nalalapit na Mayo 1, itong Labor Day, talagang masasabi ho natin mas matindi o ilang araw na lamang ho mga kababayan, mahigit 10 araw na lamang ay darating na ang Mayo 1 kung saan ito ay masasabi natin mas matindi ang mga mangyayari. Baka posibleng magbarikada na naman itong bahagi ng Mendiola, ang mga daanan patungo ng Malacanang dahil sa matinding takot.
takot na baka sila ay puntahan ng sambayan ng Pilipino at panagutin si Bongbong Marcos Jr. dahil sa kawalan ng aksyon na ginagawa sa patuloy na crisis na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. So, yun na nga, mga kababayan, wala ho talaga. So, medyo sabi ng ating mga kababayan, may nagkakaroon daw ng kahit papaano na improvement, lalong-lalo na mga kababayan sa bahagi ng presyo ng diesel. Sabi ng mga taga-sunod ni Marcos Jr., ang mga vlogger ni Marcos Jr., na dahil daw kay Bongbong Marcos ay bumababa daw yung presyo ng diesel. Sabi ni Bongbong Marcos, kahit hindi daw tanggalin yung excise tax, kahit hindi tanggalin yung presyo ay yung VAT, mga kababayan, sa mga pangunahing bilihin, ay grabe mga kababayan, napakasinungaling ho nila. Samantala, nung first week ng unang bakbakan sa Middle East, dapat prenis na yun ni Marcos Jr. Umaksyon na si Marcos Jr. within 24 hours para hindi umabot ng 150 plus, 140 plus yung presyo ng diesel. Na ito ay talagang pangunahing ginagamit sa transportasyon ng mga sasakyan para sa mga produkto. Di sana hindi ho naapektuhan ng ating mga kababayan Pilipino. Pero hanggang ngayon mga kababayan, walang aksyon. Nakakabili lang yung mga company mula sa ibang mga bansa, hindi dito sa bahagi ng Middle East, kaya bumaba yung presyo ng langis. Pero hindi ibig sabihin ito mga kababayan ay umaksyon si Bongbong Marcos Jr. Kaya sabi ng ating mga kababayan, talagang inutil ho ang ating presidente. Hindi natin alam kung ano nga ba ang plano ng ating presidente. Tapos sabi ng mga bayarang vlogger ni Marcos Jr. na mas maganda daw, talagang napakaunda daw ng Pilipinas, napakalaki daw ng pagbabago na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pero grabe, patuloy na umaaray ang ating mga kababayan Pilipino. Ngayon, ito pa nga mga kababayan, nagkakaroon ho ng distribution ng ayuda sa ating mga motorcycle, mga jeepney driver. Pero mga kababayan, hindi lang naman mga jeepney driver, motorcycle driver ang naaapektuhan. Milyon-milyon ang naaapektuhan sa matinding crisis nito. Kung binaba ho nila yung VAT, binaba nila yung excise tax o tinanggal nila ang VAT, tinanggal yung excise tax na nanakawin lang naman nila, di sana sambayan ng Pilipino, milyon-milyon Pilipino ang hindi naaapektuhan. Baka sakali magbago pa ang isip ng sambayan ng Pilipino at biglang sumuporta pa kay Bongbong Marcos. Pero wala ang plano ang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr.